mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Tayo po ba ay tinatawag ng Diyos para maging duwag? Tayo po ba ay talagang dinisenyo ng Diyos, niloob ng Diyos na maging duwag? Tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon. Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Malinaw po ba sa inyo kung sino lalabanan at ano lalabanan? Ang sabi po, huwag niyong labanan ang masamang tao. Okay. Ipaliliwanag ko po sa inyo ang pagkakaiba. Iba po yung lalabanan niyo yung masama, iba po yung lalabanan niyo yung tao. Huwag nating labanan ang kapwa-tao. Huwag tayong makipag-away sa mga tuwid ang sinasabi ng Panginoon. Pero, lalabanan natin yung masama. We will go against evil. We will go against sins, but not the sinners. May pagkakaiba po, tama? Tayo po ay naasahan ng Diyos to stand our ground. Maging matapang ka na labanan ang masama, ang kasalanan, ang maling sistema. Pero ingatan mo na ikaw ay makasakit ng kapwa mo. Di ba hindi ba ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin? Yung lahat ng umusig sa Kanya, lahat ng nanakit sa Kanya, lahat ng naging suwail at naging dahilan ng Kanyang paghihirap, pagkakapako sa krus, hindi naman yun ang ginantihan ng Panginoon eh. Sino ang pinagtagumpayan o nilabanan at pinagtagumpayan ng Panginoon? Yung kasalanan. Yung kasalanan. Kasi kung ang ginantihan ng Panginoon yung tao, palagay ko po, nung panahon niya, ubos ang tao ron. Walang matitira. Walang matitira sa lahat ng umusig sa Kanya, naging traidor sa Kanya, nang iwan sa Kanya, naging mga bulaang saksi laban sa Kanya. Pero hindi po yun eh. Ano sabi po? Pagkamatay ng Panginoon, siya ay pumunta sa impyerno. Ibig sabihin, tinalo niya ang kasalanan. Ang nilabanan ng Panginoon ay yung kasalanan. Doon siya galit sa kasalanan. Natatandaan ninyo, nung nilinis ng Panginoon ng templo, ano pinagtataob niya? Yung mga paninda, yung ginawang palengke, yung bahay ng kanyang ama, pero hindi niya sinaktan yung mga taong manininda. Maliwanag po. Ano po ba mangyayari kapag tayo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin? Pag sinabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, ang nilalabanan mo yung tao. Ang kaaway mo yung tao, hindi yung pagkakamali niya, hindi yung masamang ginawa niya. Saan pwedeng magresulta kapag patuloy nating pinairal ang eye for an eye and a tooth for a tooth? Dito po nagsisimula yung paulit-ulit cycle of violence and harm. Yung paikot-ikot na kasamaan at pananakit. Nakita niyo naman po ang nangyari. Nung nagpadala ng missile ang Israel, halimbawa sa Iran, at maraming namatay, yung Iran din, nagpadala ng mga missile papuntang Israel. Ito po ay mga halimbawa. Dati may tinatawag tayong mga tribal wars. Yung mga alitan ng mga clan, ng mga lahi. Nag-away halimbawa, yung lolo sa kapwa lolo ng ibang pamilya.
Dahil sa pag-aaway na iyon, patay na yung dalawang lolo, nag-aaway pa yung kanilang mga anak. Dahil sa away na iyon, pati yung mga apo nung lolong nagsimula, nag-aaway na rin. Paikot-ikot. Kailan matatapos? Hindi natin alam. Ubusan daw ng lahi. Yan po ang nakatatakot. Kapag mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ganoon ang disenyo ng Diyos. Hindi tayo hayop na kapag kinagat ka, kakagatin mo rin. Na kapag sinakmal ka, sasakmalin mo rin. Kapag kinalmot ka, kakalmutin mo rin. Hindi tayo hayop. Tayo ay tao. Ginawa sa wangis ng Diyos. Mayroong isip, may karunungan, naninimbang, nanunuri. Mas matalino tayo dahil tayo ay ginawa sa wangis ng Diyos. Sa misang ito, tayo inaanyayahan. Tanungin natin ang ating sarili. Kanino ba talaga tayo galit? Sino talaga kaaway natin? At sino ba ang inaaway natin? Maliwanag po ba sa atin ang paanyaya at halimbawa ng Panginoong Hesus na ang kalaban natin ay yung kasalanan at masama, hindi yung tao at makasalanan?